Elizabeth Cruz point of view. Katahimikan ang namayani sa pagitan naming dalawa ni Lucas habang nasa biyahe. Ilang sandali pa'y nakatanggap ako ng tawag mula kay Justin. Hello? Sagot ko sa mahinang boses habang nakatulala sa daan at nilalaro ang daliri. Ako nang bahala sa gamit mo, love. Kami na ni Lloyd ang nag-ayos ng mga gamit mo. Binasa ko ang aking pang-ibabang labi na tila ba nanunuyo. Maraming salamat, Justin, ha. Hindi ko na kasi kaya pag matagal pa ako dyan kanina. Narinig ko ang ilang paggalaw niya mula sa kabilang linya. Alam ko, at lubos ako nagpapasalamat na may lalaki pa na nakahandang iligtas ka, Elise. Sandali akong natahimik bago naging malikot ang mga mata. Justin, he's just a friend. Mahina akong bulong para hindi ito marinig ng katabi ko. Isa pa, kagagaling ko lang sa isang heartbreak. Hindi ko alam kung magiging handa ba ako sa bagong pag-ibig. Hindi ko alam kung kailan maghihilom itong malalim na sugat na iniwan ng ex ko. Hindi ko alam kung makaka-move on ba ako sa ikalawang pagkakataon. Okay, I'm sorry love ha. That was a bit insensitive. Ingat kayo sa biyahe ha. Call me kapag nakauwi ka na. Sa salitang uwi ay natigilan ako. Saan ako uuwi? Hindi ako babalik sa bahay niya at hindi pa rin ako pwedeng bumalik sa bahay namin. Dahil malalaman ni Tito na sumuway ako. Kapag nagkataon ay baka to pa rin ang ex ko ang banta niya. Hinggil sa kontrata at hindi ako makakapayag. Isa pa, hindi pa ako handang harapin si Sky. Mag-aalala iyon at siguradong susugurin ng aking siraulong ex kapag nalaman niya ang totoo. Saan? Bahagyang nanginig ang boses ko at ang mga labi ko sa tanong ko. Narinig ko siyang napamura sa kabilang linya at ang pagtanong ni Lloyd kung bakit. Live with me for the meantime, okay? Magkita tayo sa kondo ko mamaya, Elise. Okay, salamat Justin ha. Magulo ang isipan ko at hindi ko na alam ang sasabihin ko pero salamat. Hindi mo kailangan magpasalamat, love. Best friend mo ako, remember? Scratch that. Para na nga tayo magkapatid, hindi ba? I'm sure gagawin mo rin ito kung nasa kalagayan mo ako. Napasinghot ako at mabilis na kumurap upang hindi muling maiyak. Matapos ang ilan pang habilin at usapan ay pinutol ko na ang tawag at bahagya pa ako natigilan ng mapagtanto na nakatigil na palang sasakyan. At mula sa labas ay kita ko magandang tanawin ng bundok ng Taal. I just thought you could use a breather. Marahan ako lumingon kay Lucas at nakitang may mabait na ngiti sa kanyang mga labi. Hindi niya ako hinintay na sumagot bago bumaba at pinagbuksan ako ng pinto. Napatingin ako sa mga kamay ko na wala man lang nadala bago napabuntong hininga at bumaba ng sasakyan. Natagpuan ko ang sarili kong niyayakap ang sarili habang nakatayo kami sa bahaging iyon ng tulay kung saan talaga namang makapigil hininga ng ganda ng tanawin ng Taal. Napakaganda nito, sapat upang magbigay ng ngiti at gaan ng loob sa sinuman. Ngunit dahil sa bigat at bighating nararamdaman ay hindi ko magawang ngumiti. Ito siguro yung part na tatanungin kita kung ano nangyari. At kung bakit ganun ka na lang trinato ng supposed boyfriend mo. I mean, kahapon lang ay halos hindi kayo mapaghiwalay. Pero Elizabeth, hindi kita pipilitin ha. At gusto ko ring malaman mo na may kaibigan ka sa akin. Nakahanda akong makinig. Mula sa magandang tanawin ay muli ko siyang nilingon. Ang lalaking aking unang hinangaan. Ang lalaking nagbalik upang makipagkumpetensya sa lalaking alam niyang mahal ko. Ang lalaking nag-alok ng pakikipagkaibigan at ang lalaking iniligtas ako kahit na wala siyang alam sa pangyayari. Walang pagdadalawang isip niya akong sinagip. Bakit hindi na lang ikaw, Lucas? Bakit hindi na lang ikaw ang tinitibok ng puso ko? Bakit kasi hindi natin madiktahan ang mga puso natin? Kung sinong dapat nitong mahalin para hindi tayo nasasaktan? Bakit ba kasi wala tayong stop button na makakapagpigil
sa pagmamahal mo sa isang taong sinaktan ka. Bahagya ako nakaramdam ng konsensya at nagdesisyong sabihin sa kanya ang lahat. Isa pa, narinig naman na ng lahat kanina ang ginawa niya. Ano pa bang itatago ko? May gusto akong sabihin sa iyo, Lucas. I was sold by my uncle. Sa kasamang palad ay siya ang nakabili sa akin sa halagang 15 million. Kaya nakatali ako sa kanya. Noong una ay paghihiganti at labis na pasakit ang pinaranas niya sa akin. Hanggang sa kinalaunan ay nagbago siya at muli nga ako niligawan. Pagsisimula ako at napalunok ng maramdaman ng panunuyo ng lalamunan. Sinilaw ko ang mga mata ko sa tanawin bago muling nagpatuloy. Inakala kong totoo ang lahat at dahil isa akong malaking tangang nagmamahal pa rin ay tinanggap ko siyang muli sa buhay ko. Ngunit ngayon ay isa pala itong pagkakamali dahil planado ang lahat. Niloko at pinaglaruan lang niya ako. Mula umpisa ay huwad na ang mga pinapakita niya sa akin para paghigantihan ako sa pag-iwan ko sa kanya noon. Ilang sandaling natahimik si Lucas at ako naman ay nanatili lamang na nakipagtinginan sa tanawin. Pwede ko bang malaman kung bakit kayo naghiwalay, Elizabeth? Tanong niya. Napabuntong hininga ako. Inutusan ako ng tito ko noon na hiwalayan siya. Bakit hindi mo sinabi sa kanya? Dahil ayaw ko siyang lalong masaktan kapag nalaman niya ang totoo. Sagot ko sa aking isipan bago umiling. Hinawi ko ang ilang hibla ng buhok ko na tinangay ng hangin at inilagay ito sa likod ng tenga ko. Huli na ang lahat, Lucas. Masyado na naming nasaktan ng isa't isa para malaman pa niya ang totoo. May bahid ng lungkot kong sabi. Kung sinabi ko kaya sa kanya ang katotohanan noon, ay mawala kaya ang galit niya? Kapag ba nalaman niya ang totoo ay paniniwalaan niya ako? Hindi siguro. Baka lalo niya akong kamuhian. Muli ay nanlabo ang aking mga mata at napayuko na lang akong habang lumuluha. Ayoko na. Sawa na akong umiyak. Ayoko na. Ginago na niya ako. Pinaikot. Ginawang laruan at tinapon na lang ngayong wala na akong may pagmamalaki pa. Napasinghap na lamang ako sa gulat nang walang anuman ay bigla niya ako niyakap. Use me, Elizabeth. I'm willing to be your savior, your confidant, your friend. Paig akong gamitin mo para makaganti sa kanya. Para ipakita sa kanya na hindi mo siya kailangan. Dahil sa sinabi niya ay napakapit ako sa damit niya bago marahang umiling. Ayoko. Napakabuti mo sa akin, Lucas. Hindi ko makakaya saktan ka at gamitin. Bahagya niya ako inilayo bago masuyong pinahid ng luha sa pisngi ko. Pero kailangan mo ako, Elizabeth. Hindi mo sila kayang mag-isa at nakahanda akong tumulong. Alam ko itong pinapasok ko at nakahanda ako, okay? Pero tutol ko pa sana dahil ayoko siyang masaktan. Alam ko ang pakiramdam na gamitin at masaktan at kailanman ay hindi ko ito gustong maranasan ni numan. I insist. Just give me a little bit of your time and I'll be more than happy to help you. Think about it, okay? Hindi kita mamadaliin. Sa huli ay tumango na lamang ako at sumang-ayon na pag-iisipan ng alok niya. Muli kaming sumakay sa sasakyan niya at nagpahatid ako sa kondo ni Justin. Pagdating doon ay halos sabay lang kaming dumating. At pagkaalis ni Lucas ay inalalayan ako ng dalawa paakyat at inarugang parang bata. Dahil limitado ang mga damit ko ay nanghiram na muna ako ng t-shirt kay Justin matapos maligo at tulalang naupo sa sala. Nakita ko siyang sumunod sa inyo, bakla. Ano pa ang gusto niya at may pagsunod pang ganap? Tanong ni Lloyd habang nakaupo sa harap ko. Mabigat ang pakiramdam ko at tila anumang sandali ay lalagnatin ako. Inihiga ko ang sarili ko sa malapad na sopa bago siya sinagot. Pinigilan niya ako sumama kay Lucas. Talagang kapal ng mukha nun ha. Tingnan mo yung taong yun.
Pagkatapos kang ipahiya sa lahat ay gusto ka pa rin kontrolin? Dapat talaga hindi lang sapak ang ginawa ko sa kanya eh. Dapat sabay ko silang nginudngud ng babaeng pusit na yon. Nanggagalaiting sabi ni Justin na nagluluto. Kumalat sa hangin ang amoy ng piniprito niyang tilapia, ngunit wala akong maramdamang gutom. Simula rin bukas ay magre-resign na ako sa kumpanya niya. Hindi ko maatim na magtatrabaho sa kagaya niya. Sa narinig na sinabi ni Lloyd ay napatingin ako kay Justin at bahagya siyang ngumiti bago tumango. Tanda na wala na siyang choice kundi ikwento kay Lloyd ang tungkol sa amin ng ex ko. Hindi mo yan kailangang gawin. Maganda naman ang network na yon, Lloyd. Pagtutol ko sa sinabi niya habang hinihimas ang noo. Okay lang, let's all be jobless together. Magtayo na lang tayo ng negosyo. Yung mga milk tea. Di ba uso naman yon? Tapos pangalanan natin ng Trinity. Tama. Sa biro niya ay bahagya ako ng ngiti. Kung tutusin ay swerte pa rin ako dahil may mga kaibigan akong kagaya nilang dalawa. Tigilan mo nga si Love sa pagiging madaldal mo dyan. Pero Elise, anong gusto mong gawin bukas? Let's go out like we used to before? Gusto mo bang magpunta sa bar? O gusto mo bang mag-inom ngayon? Plangers, hindi dapat iniiyakan ng lokong yon. Hindi siya worth it, no? Tama na yan. Tara, inuman na. Gustuhin ko mang tumutol ay hindi ko na nagawa pa dahil ilang sandali lang ay nakahanda na ang mesa sa gitna ng sala ni Justin. Naroon ang hapunan at ang ilang bote ng alak. Kahit na walang gana ay pinilit ko para sa kanilang dalawa. Ngunit matapos lang ang ilang subo ay tumigil na ako at kaagad na nilagok ang laman ng bote. Isa, dalawa, hindi ko na namalayan pa kung nakailang bote na ako. Basta't maubos lang ang isa ay magbubukas na ako ng bago. Gusto kong makalimot. Gusto kong mabura sa isipan ko ang nangyari. Nang akmang magbubukas ulit ay pinigilan na ako ni Lloyd. Uy, naku. Hindi sagot sa problema ang alak, madam ha. Ang dapat dyan ay kinakalimutan. Ang dapat ay binubuksan mo yung isip mo. Tapos kinukuha mo ang alaala niya at tinitiris na parang kuto. Hindi dapat ganun lang. Parang masyado tayo naging mabait sa kanya. May tamang sabi ni Justin. Ano naman? Nahilo at may tama ako na rin tanong sa kanya. Sugurin siya. O kaya basagin natin yung salamin ng kotse niya. Makukulong naman tayo sa mga iniisip mo, Justin. Naiiling na sabi ni Lloyd at napatawa naman ako bago may naisip. Alam ko na. Sandali. Kinuha ko ang cellphone ko na nakapatong sa mesa bago siya tinawagan. Hello? Pagsagot niya at dahil lang muna ako sa alak ay hindi ko na namalayan pa ang mga sinabi ko. Gusto ko lang malaman mo na isa kang malaking gago. Walang hiya ka. Kala mo ba iiyak ako at maghahabol sa'yo? Utot mo. Makikita mo, Godric Villatera. Hindi kita kailangan sa buhay ko. At patutunayan ko yan sa'yo. Hindi ko na hinintay na sumagot pa siya at ibinato ang cellphone ko bago tumingin sa nakangangang si Lloyd at tulalang si Justin. Ngumisi ako sa kanilang dalawa. How's that? Okay na ba? Minura mo ang boss mo. Iba ka. Nakangangang bulalas ni Lloyd. Correction no, ex-boss. Inihilamos ko ang mga kamay ko sa mukha ko bago nahiga sa may carpet na makaramdam ng antok. Kinabukasan ni nagising ako na masakit ang ulo at ilang sandali pa ay nakita ang isang kamay na nakalahad sa harap ko. Thank you, Justin. Nakangiting pasasalamat ko sa kaibigan ko bago ko tinanggap ang ibinigay niyang gamot. Nasaan pala si Lloyd? Welcome. Umuwi muna sa kanila at hanap ng mga magulang niya. So anong gusto mong gawin natin ngayon? Ilang sandali ako nag-isip bago may ideyang pumasok sa isip ko. Hindi ako dapat magpakalunod sa sama ng loob at magdrama lamang ng buong araw. Iyon ang gusto nilang dalawa.
Gusto nila ako makitang lugmok at walang wala dahil sa aking ex. Ngunit hindi ko ibibigay sa kanila ito. Samahan mo ko sa salon, Justin. Sabi ko sa best friend ko na may tipid ng ngiti sa mga labi at pinagmasdan ang buhok na muling humahaba. Parang gusto kong ibalik muli ang dating kulay ng buhok ko. Itutuloy.